Okay, so last time, diniscuss ko sa inyo class yung concept or idea kung paano tayo nag-solve ng friction. This time class, magbibigay ako ng another example pero about siya sa wedge or wedges naman. Pagka sinabi natin class na wedges, usually, it is a piece of metal or wood na ginagamit para ma-separate natin yung dalawang bagay. So, kagaya class nung nakikita nyo sa screen nyo, meron kayong dalawang bagay na color, parang kung anong kulay yan, parang peach na parang pink. Tapos meron tayong wedge na kulay green na merong 1,000 pounds. So ginagamit yan para ma-separate yung dalawa na yan. Okay? Meron ako sa inyo class ituturong technique kasi di ba last time diniscuss ko sa inyo kung paano tayo nag-solve ng friction gamit yung natural ay yung normal reaction or force at saka yung friction force. Pagka-class nagso-solve kayo ng mga problems involving wedges, usually, mas madaling gamitin yung resultant ng normal reaction at saka yung friction force para ma-solve natin yung ganitong problem. So, basahin muna natin before ko sa inyo ituro kung paano yung technique na yun. Okay? So, sabi dito, what force P must be applied to the wedges shown in figure dash 001, which is ito. Ito yun, ha? Figure dash 001. To start them under the block, the angle of friction for all contact surface is 10 degrees. So, meron na kayong nakagiven na angle of friction phi. So, kapag meron kayong given na angle of friction phi, makukuha na natin yung coefficient of friction. Pero sa totoo lang, hindi nyo kailangan yan kapag gumagamit kayo ng resultant ng normal reaction at saka friction force. So, sige. Pakita ko sa inyo kung paano yung ginagamit yung resultant ng normal reaction at saka friction force. So, di ba, meron kayo halimbawang contact surface. Ayan yung block na dinrawing ko. Tapos, meron kayong normal reaction na R. So, wait. Ayan. So, kung meron kayong class na normal reaction na R, na N, di pala R, N pala yan. Yan. So, let's say this is your N. Tapos, meron kayo halimbawang friction force. Friction force na pag ganito. Friction force F sub F. Magkakaroon kayo class ng resultant ng normal reaction at saka friction force. So, ito yun. Diba? Magkakaroon kayo ng ng resultant ng normal reaction at saka friction force. And, yung angle ng friction is 10 degrees. Ito yun. Ito yun, di ba? So, instead of using N at saka F of F, gagamitin natin class ngayon yung resultant R. So, mapapansin nyo, mas madali siya kapag resultant R yung gagamitin natin kasi mas maiksi magiging solution niya. Pero, syempre, merong instances na hindi natin pa pwedeng gamitin yung resultant R. Halimbawa, pag ang pinapahanap is yung friction force mismo. Kagaya nung last time na diniscuss ko sa inyo. Pero this time, gagamitin natin siya. Bali sa problem, ang pinapahanap sa atin is yung force P na i-apply natin dun sa nakikita nyong F sa figure na yan para gumalaw. Okay? So, magkabilang dulo, equal yan. Equal lahat yan. Tapos, meron kayong 1,000 pounds na wedge na nasa gitna, naghihiwalay sa kanila. Tapos, meron kayong inclination nung wedges nyo, nung contact na wedge nyo. That is 15 degrees. Tapos, angle of friction, that is 10 degrees. So, gagamitin natin yan. So, sige, try natin. First, alamin nyo muna kung ano yung pinaka-hinahanap nyo bago kayo mag-solve lagi, which is yung force P. Nasa may kulay peach na wedge yan, di ba? So, para mahanap natin yung force P na yan, kinakailangan mahanap natin yung
resultant R dito sa part na to. So, lagyan natin ng FBD. Yung mga i-expose natin lahat ng forces doon sa tatlong wedges na yan. So, first, doon muna tayo sa may 1,000 pounds. Siyempre, kapag meron kayong 1,000 pounds, meron kayong weight, di ba? And yun nga yun, yung 1,000 pounds. Ayan. This is your weight, 1,000 pounds. Tapos, pansinin nyo, class, kapag naghiniwalay niya yung dalawang wedge na yan, so ang direction niyan is pababa, di ba? So, ang magiging direction ng kanyang normal reaction, syempre, dapat perpendicular. So, lagay natin perpendicular. Pero, wag nyo na ilagay yung arrow. Ay, sige pala. Ilagay nyo yung arrow. So, ito, perpendicular. Uliitan ko lang. Perpendicular. Diyan, and sa kabila din, ganun din. Yan yun, di ba? Yung normal reaction. Tapos, kung pababa yung movement niyan, definitely yung friction force nyo is pataas. So, ayan, pataas. Pero sabi ko nga sa inyo, class, instead of using friction force, gagamitin natin is yung resultant R. So, andito yun. Ayan. Ayan. Pero, syempre, bago natin magamit yung part na yun, kinakailangan i-expose muna natin mga angles. Pero, I think, wait lang. Para kasi magiging magulo drawing eh. Ilagay ko muna yung mga vertical lines pala. Ilagay ko muna yung mga vertical lines. Ayan, ganito muna. Ganito muna gawin natin. Gawa muna tayo ng vertical lines. Ayan. Tapos, dito din. Pero maliit lang. Yan, dito din. Dito. At saka dito din. Ayan. So, bakit ba ako gumawa ng vertical lines na ganyan? Para hindi tayo malito, class. Okay. So, tapos, saka natin ilagay yung normal reaction. Ang normal reaction, that is perpendicular. Yan. Tapos, dito din. Yan, o, di ba? Mas madali. So, mapapansin nyo mamaya yan, mas madali yan. So, balitan natin. Yan. Tapos, friction force, gawa tayo. Pataas yan, di ba? So, dito na lang. So, eto dito din. Ayan, ayan pala. Tama. And then, gawa tayo ng resultant R. Yun, perfect. Di ba? Mas madali. Yan. Okay. So, sige, ilagay natin lahat ng mga angles, i-expose natin. So, mapapansin nyo na yung kulay green na line, that is your normal reaction. Tapos yung kulay blue is yung friction force nyo. Pero kasi class, hindi naman yan yung concern natin, di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, instead of using normal reaction at saka friction force, gagamit tayo ng resultant R. Pero bakit ko ba inilagay kung hindi pala tayo gagamit? Kasi class, meron tayong angle na kinakailangang consider. Yung between normal reaction at saka dun sa wedge na kulay green na may 1,000 pounds, papansin nyo merong inclination na 15 degrees, di ba? Eto yun. Ito yung part na yun eh. This is 15 degrees already. Di ba? Ito yun. 15 degrees na yan. Kung ano inclination nito, kung ano inclination dito, siya rin yung angle dyan between the normal reaction at saka yung vertical line na kulay black na yan. Tapos, between normal reaction at saka yung resultant force, meron pa kayong another
10 degrees. Di ba? Ito, meron pa kayong another 10 degrees. So, saan ba nanggaling class yung 10 degrees na yan? Ito class, oh, binigay sa problem. Sabi ganun, meron kayong angle of friction for all contact surfaces is 10 degrees. So, eto yun. So, huwag nyo kakalimutan yun. Since kasi class, naka-inclined yung wedge nyo, kaya magkaroon tayo ng additional 15 degrees. So, bali 10 plus 15, that is 25 degrees. Eto class yung inyong resultant R. So, ilagay ko na class yung arrow niya kasi ito lang na may gagamitin yung resultant R. Ayan. This is your resultant R. Ayan. Okay na yan. Sige. Resultant R. So, i-denote natin yan as resultant R sub 1 kasi meron po, hindi lang naman yan yung contact surface nyo, meron pa kayong R sub 2. Yun nasa pinakaibaba. Okay? So, i-drawing din natin to dito. Resultant R na yan. Dito sa part na to, dapat opposite yan. Kung ano yung makukuha nyo dyan sa force na yan, siya din yung makukuha nyo dito. Ayan. Tapos, i-drawing natin arrow. Kung ano yung makukuha nyo sa R sub 1 na yan, syempre, opposite ng direction, siya rin yung R sub 1 dyan. And dito din. Tapos, yung angle, huwag nyo kakalimutan, 10 plus 15, this is 25 degrees already. So, ilagay nyo na. This is 25 degrees. Okay? Kapag kasi class, ang ginamit nyo is yung normal reaction and at saka friction force, ang haba niyan, sobrang haba niyan, and madami pa. So, etong technique na to, pwede nyo i-incorporate sa mga susunod na mga topics natin, tsaka sa pagre-review nyo para sa exam. Okay? So, ayan. Tapos, punta tayo dun sa contact surface na nasa pinakaibaba. Ito, sa ground, tsaka yung sa wedge na kulay peach na yan. So, ilagay din natin yung kanilang resultant R sub 2 naman. Kasi may magkakaroon din kayo dito ng normal reaction. Diba? Magkakaroon din kayo ng normal reaction dyan. Na N. So, dito din. Tapos, magkakaroon kayo syempre ng friction force. Mapapansin nyo kapag itinulak nung force P, yung dalawang wedge na yan, so papasok, di ba? So, lalabas yung friction force nyo dito. Pero kung hindi nyo na ilagay yung arrow, kasi hindi naman yun yung pinaka-concern natin. Ang pinaka-concern natin is yung resultant R. I-denote natin to as resultant R sub 2. Ayan, R sub 2 naman ito. At saka R sub 2. Pero syempre, meron pa kayong hinahanap na force P. Force P. This is your force P. Since class, parehas lang naman yan, symmetrical yan, papansin nyo, kahit isang wedge na lang na kulay pink yung i-consider nyo. Tapos, para ma-solve natin yung R sub 1, so, solution na tayo, class. So, solution, para ma-solve natin, class, yung R sub 1 na yan, yung resultant between normal reaction at saka friction force 1, summation ng forces muna tayo. So, summation ng forces, vertical is equal to 0. Pero syempre, ilalagay natin kung anong FBD yung kinonsider natin. Ayan. Consider the 1,000 pound wedge as FBD. Ayan. So, try natin.
So, pag consider natin yung 1,000 pound as your FBD, ano class yung mga vertical forces na makikita nyo? So, dalawa lang naman yan. That is the 1,000 pound at saka yung resultant R sub 1. So, sige. So, equate natin sila parehas. So, dalawa yan, no? Equal lang naman yung R sub 1 na yan. So, 2 ng R sub 1. Pero pansinin nyo, class, ang angle niyan is 25 degrees. And since vertical yung kinukuha natin, cosine, yung gagamitin natin, cosine. So, R sub 1 cosine 25 degrees is equal to 1,000. Diba? Yan lang naman yung vertical forces na makikita nyo dyan. So, solving for R sub 1, i-divide both sides nyo, class, by 2 cosine 25. So, ang mangyari dito is 1,000 over 2 cosine 25 degrees. So, therefore, R sub 1 is equal to, kunin yung calculate nyo, class. Ayan. So, 1,000 over 2 cosine 25. So, that is 551.69. 551.69 pounds. 0.69 pounds. Ito class yung inyong R sub 1. Ayan. Pagka class nakuha nyo ni R sub 1, so pwede natin ilagay dito. Ay, ang laki masyado. 551.69 pounds. So, after nyan, makuha yung R sub 1, pwede na tayo lumipat sa kahit anong wedge dyan sa dalawa na yan kasi parehas lang yan, no? And force P lang na may nahanap which is parehas din on both sides. So, considering the FBD of any wedge, consider any wedge to solve for force P. Ayan. So, pagka consider natin, class, itong nasa right side, so mapapansin nyo, pag nag-summation ng forces, vertical tayo, makukuha natin yung R sub 2. So, try natin. And then, pag nag-summation ng force horizontal tayo, dahil meron na tayong R sub 2, makukuha na natin yung force P, di ba? So, summation of forces, vertical muna tayo. Summation of forces, vertical is equal to 0. Pag ang summation of force vertical tayo, dalawa lang yan, R sub 1 tsaka R sub 2. Pero nakalimutan natin ilagay dito pala is yung 25 degrees na to. Ano pala yan? 10 degrees. 10 degrees lang ito. Kasi naka-vertical na yung normal force nyo. So, 10 degrees lang ito. Kagaya na to. Ito, ayan. Kagaya yan. Naka-vertical na siya. Dito, class, naging 25 degrees lang ito. Naging 25 degrees lang ito kasi bukod sa meron kayong inclination ng wedge, meron pa kayong angle of friction. Kaya naging 25 yan. Tsaka to. Okay, so okay, malilito doon, ha? So, ayan, sige. Proceed tayo. Summation of force vertical is equal to 0. Dalawa lang yan. R sub 1 at saka R sub 2. So, R sub 1 sine. Sine ba yan? Cosine. Cosine pala. Cosine 25 degrees is equal to R sub 2 cosine 10 degrees. Ayan. Okay. So, substitute natin yung value na kuha natin sa R sub 1. That is 551.69 cosine 25 is equal to R sub 2 cosine 10 degrees. So, therefore, R sub 2, so, i-divide both sides natin by cosine 10.
Tapos maka-cancel 'to ngayon. Therefore, R sub 2 is equal to yan, 551.69 cosine 25 over cosine 10 degrees. Ayan, 507.71 pounds. 507.71 pounds. Ako class, usually kapagka nagso-solve ako dati ng mga wedge na problems, ang ginagamit ko talaga is yung resultant ng normal reaction at saka yung friction force. So kayo din puwede niyo 'tong, i-master kung paano siyang gamitin. So ganito lang naman siya. Ayan, between normal reaction at saka friction force, gawa lang kayo resultant force. Pero yung angle of, friction na 'yan ng resultant natin is with respect to the normal reaction, okey? Marami kasing namamali na akala nila with respect to the friction force, pero hindi. Sa normal reaction siya. So ayan, and then pagka gumawa kayong ganyan, yun nga lang, kinakailangan isaalang-alang yung angle din ng inclination before yung angle of the friction. Kaya siya naging 25. Pero dito, naging 10 degrees lang siya kasi nga, ang vertical na yung normal reaction nyo. So, proceeding tayo class, summation of forces horizontal na. So, ito yung isa, R sub 2. So, summation of forces horizontal is equal to 0. Pag summation of force horizontal, katatlo lang naman yan, P at saka R sub 2 at saka R sub 1. Ayan. Pero, i-check muna natin class yung mga directions nila kung tama pala. Ayan. So, pagka pinush yung P na yan, so, etong wedge 1000, tataas yan. Kaya yung friction force nyo is bababa. Diba? So, tama lang direction. Next, kapagka, dahil tinulak mo, yung friction force nyo is pa ganito. So, baliktad pala, no? Baliktad pala tayo. So, yung reaction nyo, yung friction force nyo is palabas. Palabas, no? So, baliktad pala tayo. So, baliktarin natin. Pero, tama lang, huwag kayong mag-alala. Tama yung manakuhan na yan kasi summation of force, vertical lang naman yan. So, horizontal lang, baka mamali tayo. So, baliktarin ko na. Para hindi kayo mamali. So, dito. Baliktarin ko lang class, ha? Para hindi kayo mamali. Pero, yung nasa taas na yan, tama lahat yan. Dito, meron kayong normal reaction. Tapos, yung friction force nyo is palabas. So, syempre, yung resultant force nyo is palabas din. Ayan. Ito yung kailangan natin. Ay, yung resultant ng friction tsaka normal reaction is palabas din. This is R sub 2. Tapos, angle of friction nyo, this is 10 degrees. Saan nanggaling yung 10 degrees na yan, class? Binigay sa problem. So, pagka hindi binigay sa problem, may coefficient of friction kayo, makakompute nyo yan gamit yung inverse tangent, di ba? Ayun na. Nabago na natin. Para hindi kayo malito. And then, mag-summation of forces. Pansinin nyo kasi class ha, kung ba't naging ganyan yung mga directions. Pag tinulak ng force P yan, edi papasok to. Di ba? Papasok tong dalawa na to eh. So, kapag papasok yan, edi magiging palabas yung friction force nyo. Di ba? So, yeah, lagay ko na. Tapos, kapag pumasok yan, syempre, eto, tataas to ngayon. Tataas yung movement na to eh.
tsaka 'to, eh. Kaya ang magiging friction force niyo dito is paloob naman 'to, 'di ba? So, ayan. So, nilagay ko na yung arrow ha, para di kayo malito. Proceed tayo, class. Summation of force horizontal na tayo. Considering lang yung any of the two wedges. So, pag summation of force horizontal tayo, isa lang naman yung to the left dyan, yung P, tapos dalawang to the right is yung R sub 1 tsaka R sub 2. So, therefore, P is equal to dalawang to the right, that is R sub 1, R sub 1 sine 25, yun nasa taas. Sine yan, di ba? Ito yun. Di ba? Plus R sub 2 sine 10 degrees. So, substituting the values, P is equal to, ano yung R sub 1 nyo? That is 551.69 sine 25 plus 507.71. Sug natin. Di pala kasya. 507.71 sine 10 degrees. Therefore, your P is equal to, ayan, 551.69 sine 25 plus 507.71 sine 10 degrees. So, ayan. That is 321.32. 321. So, ito na class yung inyong final answer. Ayan. So, ayan class. Ganyan lang. So, ito class yung value ng inyong force P para gumalaw yung mga wedges na nakikita nyo sa screen na yan. Again, pwede nyo gamitin yung normal reaction at saka friction force. Pero class, pagka kasi wedges, ang pinag-usapan natin, maraming friction force yan kasi maraming contact surfaces. So, instead of using the normal reaction at saka friction force, pwede nyo gamitin yung the resultant of the normal reaction at saka friction force instead. So, para malesen yung inyong mga forces. Kasi pansinin nyo kung ang gagamitin nyo yung mga forces na green at saka blue dyan, which is normal reaction at saka friction force, madami yan. So, kapag pagka resultant lang ang ginamit natin, is mas kakaunti yung forces na i-consider nyo. So, ayan lang. I hope meron kayo natutunan dito sa additional example natin sa wedge. So, thank you so much.